Si Gilas, ang Haring Agila ni Jomai Tejido. Tuwing umaga, lumilipad si Gilas, ang hari ng kagubatan. Sino mang hayop na lilimlima ng aking anino ay akin ang saklaw. Pahayag niya, walang sumalansang kay Gilas. Akin ang mga dagang yan. Sabi niya sa ahas, na agad binitawan ang nahuling agad. Ang gusto ni Gilas ang laging nasusunod. Dadapo ako sa sangangyan. Huwag ninyong lambitinan. Utos niya sa mga unggoy at lalayo ang mga unggoy na pakamot-kamot sa ulo. Isang araw, may dumating na mga dayuhan. Dala nila ang mga makinang nakasisindak. Binulabog nito ang kaharian. Nag-init ang ulo ni Gilas. Sinugod ni Gilas ang mga dayuhan. Humihiyaw siya sa galit. Sinagot siya ng isang matinding kagat sa dibdib. Tila kamandag na kumalat ang sakit na matindi pa sa kalmot o ngat-ngat ng 1,000 bubuwit. Si Gilas ay namilipit. Nagdilim ang buong kaharian. Siya ay napapikit. Nagising si Gilas sa kaharian ng dayuhan. Nakabangon siya agad na tila di na nababalot ng sakit. Naroon din ang iba pang hayop sa kagubatan. Mga unggoy na sugatan, mga ibong nanghihina, at marami pang nasa kulungan. Hindi tamang ikulong ang isang hari. Wika ni Gilas. Haring Gilas! Wika ng isang agila. Maswerte po tayo na tayo'y sinagip. Sila'y mga dayuhang mabuti ang kalooban. Hindi sila ang mararahas na dayuhan na nagpabagsak sa inyo. Dagdag ng isang usa. Maya-maya, maingat na dinala si Gilas sa isang maliit na kagubatan. Ngunit parang may harang ang kalangitan, kaya't di siya makawala. Dito siya'y pinakain hanggang sa siya'y gumaling. Lumipas ang mga araw at unti-unting bumalik ang kanyang lakas. Makaraan ng ilang linggo, ibinalik si Gilas sa kanyang gubat. Sa panahong inilagi niya sa maliit na kagubatan, nakilala ni Gilas ang mabubuting dayuhan. Napagtanto niyang iba sila sa mga sumalakay. Tuwing umaga, lumilipad pa rin si Gilas sa kagubatan. Ngunit ngayon, kanyang naunawaan na ang gubat ay para sa lahat at ang lahat ng mga hayop sa kanyang anino ay kahati niya sa kayamanan. Mabibili ang aklat nito sa Anvil Publishing Incorporation, 7th floor, Quad Alpha Centrum, 125 Pioneer Street, Mandaluyong City. Kung nagustuhan mo ang kwento na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para laging updated sa mga kwento ni Tito. Maraming salamat!